Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tunglanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming wag mong ipahintulot na madaig na anumang mabigat na pagsubok, kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesus Kristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tayo pong lahat. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa kadimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tugkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akit tatagdayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay kapisahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Yung luklukan o the chair
of Saint Peter. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ang panimula ng pagtatalaga kay Pedro bilang leader ng simbahan na itinatag ni Jesus. Ito yung isa sa mga naririnig natin o dapat nating isinasagot. Sino ang nagtatag ng ating simbahan? Karamihan, yung mga simbahan na naririnig natin, may mga pangalan at ina-acknowledge ito sa mga tao. Pero sa atin, malinaw na bagamat ibinigay kay Pedro ang susi, ibinigay kay Pedro ang pamamahala sa simbahan, pero hindi si Pedro, hindi ang tao ang nagtatag ng ating simbahan, kundi si Jesus. Malinaw po ba? Yan. Kaya pag tinanong, sino ang nagtatag ng simbahang Katolika? Itong ating ngayon na kung saan tayo kaanib. So, walang iba kundi si Jesus. At sa ating pong Ebanghelyo, narinig pa rin natin na ang pagkilala ni Pedro kay Jesus ay isa ring, kumbaga, nangangahulugan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga tinanong ni Jesus itong mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? At ngayon, sino ako para sa inyo? Kayo na madalas kong nakakasama, araw-gabi, nakakasamang kumain, ano ang pagtingin ninyo sa akin? Kailangan yung mas malinaw, yung mas malalim, yung mas personal. Kaya nga ipinahayag ni Pedro, ikaw po ang Kristo. At sinabi ni Jesus na dahil sa ipinagkaloob ng Ama na siya ay makilala. Kaya ito na po ang ating ipinagdiriwang ngayon. Si San Pedro, yung kanya pong, yung luklukan na nagre-represent na kanya pong katungkulan sa simbahan. Si San Pedro ang pinakauna na tinatawag nating Santo Papa. Ipinasa ang katungkulang ito hanggang sa panahon natin ngayon na si Saint Francis na kumakatawan sa buong simbahan. Kaya kapag siya po ay nakaluklok doon sa katedral, doon sa katedra, yung chair, ay tinuturing natin na hindi ito magkakamali, yung tinatawag na infallible. Na anuman ang kanyang ipahayag, ito ay sa tulong ng Espiritu Santo. Ang panawagan sa atin, tayo na mga miyembro ng simbahan ay makiisa. Sa history o sa kwento ng ating simbahan, may mga taong na dumarating sa punto na humihiwalay sa ating simbahan dahil ayaw nilang pasakop sa pamamahala ng Santo Papa. At kapag ayaw ng mamahala o ayaw pasakop, bumubuo ng sariling simbahan. Ganon ang nangyayari, ganon ang nagiging kwento ng atin pong simbahan. Kaya ngayon panawagan mismo ni San Pedro sa ating unang pagbasa na sa mga pinagkakatiwalaan na mamahala sa simbahan, ang kanyang pakiusap ay alagaan ng mabuti ang kawang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Pamahalaan ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Isang katungkulan na mabigat na responsibilidad. Kaya nga patuloy natin na ipagdasal ang ating Santo Papa. Tao rin yan, tao pa rin yan. Na kailangan ng suporta, kailangan ng lalo tigit ng dasal dahil hindi madali ang pamamahala sa buong simbahan. Napakalaki. Kung kaya't ang Santo Papa ay nagtalaga din ng mga tinatawag nating obispo sa bawat lugar o sa bawat bansa para mas madali na mapamahalaan, maging katuwang. Ang mga obispo ay nagiging katuwang ng Santo Papa. At kapag dating naman sa bawat bansa, sa bawat diocese o archdiocese, nagtatalaga ng ang
Santo Papa ng obispo, at ang obispo naman ay nagtatalaga ng mga pari sa mga parokya. So, ganyan yung nagiging daloy natin. No? Pero ang bawat isa, ang bawat simbahan ay kaisa ng simbahang pinamamahalaan o kung nasaan ang Santo Papa. Kaya kapag may sinabi o mayroong binitawan, ipinadalang mga sulat, ito ay kailangan natin na suportahan at tanggapin. Hindi po pwedeng pipiliin lang natin kung ano yung sinabi o kaya naman magre-rebelde tayo kapag sa tingin natin ay salungat o ayaw nating sumunod dito. So may authority na ipinagkaloob sa Santo Papa at ang otoridad na ito ay galing pa kay Jesus. Ganon tayo pinag-iisa at ganon tayo nananatiling iisang simbahang Katolika na nakaugat pa sa mga apostol. Kaya patuloy natin nawa na ipagdasal ang simbahan. Pagdasal niyo po pagdasal natin ang mga tao na itinalaga sa bawat simbahan. At nawa, maihatid namin bilang mga pari ang mensahe, lalo tigit ang mukha ni Kristo na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at awa sa lahat. Amen? Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Ang ating pong itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo, mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip
Sugatan ng liwanag ng kusang matang kilig tungkuling nabanaan. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinak. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Ngayon ay kapisahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Yung luklukan o the chair of Saint Peter. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ang panimula ng pagtatalaga kay Pedro bilang leader ng simbahan na itinatag ni Jesus. Ito yung isa sa mga naririnig natin o dapat nating isinasagot. Sino ang nagtatag ng ating simbahan? Karamihan, yung mga simbahan na naririnig natin, may mga pangalan at ina-acknowledge ito sa mga tao. Pero sa atin, malinaw na bagamat ibinigay kay Pedro ang susi, ibinigay kay Pedro ang pamamahala sa simbahan, pero hindi si Pedro, hindi ang tao ang nagtatag ng ating simbahan, kundi si Jesus. Malinaw po ba? Yan. Kaya pag tinanong, sino ang nagtatag ng simbahang Katolika? No, itong ating ngayon na kung saan tayo kaanib. So, walang iba kundi si Jesus. At sa ating pong Ebanghelyo, narinig pa rin natin na ang pagkilala ni Pedro kay Jesus ay isa ring, kumbaga, nangangahulugan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga tinanong ni Jesus itong mga alagad, sino ako ayon sa mga tao at ngayon, sino ako para sa inyo? Kayo na madalas kong nakakasama
araw-gabi, nakakasamang kumain, ano ang pagtingin ninyo sa akin? Kailangan yung mas malinaw, yung mas malalim, yung mas personal. Kaya nga ipinahayag ni Pedro, no? Ikaw po ang Kristo. At sinabi ni Jesus na dahil sa ipinagkaloob ng Ama na siya ay makilala. Kaya ito na po, no? Ang ating ipinagdiriwang ngayon. Si San Pedro, yung kanya pong, yung luklukan na nagre-represent na kanya pong katungkulan sa simbahan. Si San Pedro ang pinakauna na tinatawag nating Santo Papa. Ipinasa ang katungkulang ito hanggang sa panahon natin ngayon na si Saint Francis na kumakatawan sa buong simbahan. Kaya kapag siya po ay nakaluklok doon sa katedral, doon sa katedra, no, yung chair, ay tinuturing natin na hindi ito magkakamali, yung tinatawag na infallible. Na anuman ang kanyang ipahayag, ito ay sa tulong ng Espiritu Santo. Ang panawagan sa atin, tayo na mga miyembro ng simbahan ay makiisa. Sa history o sa kwento ng ating simbahan, may mga taong na dumarating sa punto na humihiwalay sa ating simbahan dahil ayaw nilang pasakop sa pamamahala ng Santo Papa. At kapag ayaw ng mamahala o ayaw pasakop, bumubuo ng sariling simbahan. Ganon ang nangyayari, ganon ang nagiging kwento ng atin pong simbahan. Kaya ngayon panawagan mismo ni San Pedro, no, sa ating unang pagbasa na sa mga no, pinagkakatiwalaan, no, na mamahala sa simbahan, ang kanyang pakiusap ay alagaan ng mabuti ang kawang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Pamahalaan ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Isang katungkulan na mabigat na responsibilidad. Kaya nga patuloy natin, no, na ipagdasal ang ating Santo Papa. Tao rin yan, tao pa rin yan, no, na kailangan ng suporta, kailangan ng lalo tigit, no, ng dasal dahil hindi madali ang pamamahala sa buong simbahan. Napakalaki. Kung kaya't ang Santo Papa, no, ay nagtalaga din ng mga tinatawag nating obispo sa bawat lugar o sa bawat bansa para mas madali na mapamahalaan, maging katuwang. No? Ang mga obispo ay nagiging katuwang ng Santo Papa. At kapag dating naman, no, sa bawat bansa, sa bawat diocese o archdiocese, nagtatalaga ng ang Santo Papa ng obispo at ang obispo naman ay nagtatalaga ng mga pari sa mga parokya. So, ganyan yung nagiging daloy natin. No? Pero ang bawat isa, ang bawat simbahan ay kaisa ng simbahang pinamamahalaan o kung nasaan ang Santo Papa. Kaya kapag may sinabi o mayroong binitawan, ipinadalang mga sulat, ito ay kailangan natin na suportahan at tanggapin. Hindi po pwedeng pipiliin lang natin kung ano yung sinabi o kaya naman magre-rebelde tayo kapag sa tingin natin ay salungat o ayaw nating sumunod dito. So may authority na ipinagkaloob sa Santo Papa at ang otoridad na ito ay galing pa kay Jesus. Ganon tayo pinag-iisa at ganon tayo nananatiling iisang simbahang Katolika na nakaugat pa sa mga apostol. Kaya patuloy natin nawa na ipagdasal ang simbahan. Pagdasal niyo po pagdasal natin ang mga tao na itinalaga sa bawat simbahan. At nawa, maihatid namin bilang mga pari ang mensahe, lalo tigit
no, ang mukha ni Kristo na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at awa sa lahat. Amen? Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Ang ating pong itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo, mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong magalam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kilig, tungkuling nabanal. Buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinak. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati